Okay, magandang gabi po sa ating lahat at heto, bago natin simulan ang ating vlog, no? Shout out muna dito sa mga audience ko dito sa Donmar TV, no, na matagal na po na hindi ko po kayo na shout out, no. Sabi dito ni Teresita Arnaiz, ayan. Good day po, Donmar, always watching your vlog. Hello po ma'am, good day po sa inyo. Ito pa, Mira Castillo. Ayan, good morning po Sir Don at sa lahat ng narito from Ontario, Canada. Hello po ma'am sa mga kababayan natin dyan sa Canada. Ayan, ito pa. Marcosa Blaze o Blase. Hello po sir. Ayan, okay. Ito pa. Adelia Adelay ba to? Adelay Steves. Ayan. Solid Duterte pa rin kami, syempre. Ayan. Sabi dito ni Mando Kamitan, Good AM Donmar, lagi akong nakikinig sa mga vlog mo. Ayan. So, maraming salamat sa mga nagpapa-shoutout dito sa ating good evening sa inyong lahat. Sana narinig ninyo ang mga konti nating shoutout. Okay? Sa vlog na ito ay pag-uusapan natin ang mga government officials o mga politiko na mga hanggang ngayon ay prinsipyo po ang kanilang inuuna. Tayo po ay nakaka-appreciate dito sa mga politicians na medyo hindi po takot sa mga yung mga gumagawa ng kabalastugan at sila po ay bumo-voice out po sa kanilang damdamin na hindi nila nagugustuhan ang korupsyon sa Pilipinas, yung mga palusot ng mga ilang mga politicians na talagang krini-criticize nila. At isa dyan, itong si Kiko Barzaga, no? Mamaya may video rin akong ipapakita sa inyo kung saan hindi nagbabago itong si Kiko Barzaga na kahit tinatakot siya na tanggalin siya bilang congressman kasi pangatlo na to eh. Nung una sinuspinde siya, pangalawa sinuspinde pa rin siya at pangatlo tinatakot na siya na tanggalin siya ay hanggang ngayon nakikita ko dun sa kanyang video, sa kanyang page ay yun pa rin. Hindi nagbabago ang ugali ni Kiko Barzaga, ipinaglaban pa rin niya. At hindi siya takot na nagre-criticize dito sa mga buwaya sa gobyerno. Hindi tayo takot. At kung pag-uusapan rin natin dito sa Senado, okay? Meron ring mga ilan na mga senador na hindi sila takot sa administrasyon. Kung baga, kung ano yung prinsipyo nila patungkol po dito sa impeachment ni VP Sara, ay talagang bino-voice out nila. At meron pong natuklasan ang taong bayan na ito raw si Senator Camille, okay, Villar. Nakita siya na pumasok sa opisina ni Senator Alan Cayetano. Na alam naman natin na itong si Senator Camille Villar ay miyembro po ito sa majority. At si Senator Alan Peter Cayetano ay minority. So nag-create po ito ng haka-haka kasi po may usapan dyan sa loob sa Senado na papalitan na ang Senate President na si Tito Soto. Ang tanong dito, ano ba ang pinag-usapan ni Senator Camille Villar? Mas pinili na ba ni Camille Villar at Senator Alan Peter Cayetano? Ang tanong dito, mas pinili na ba ni Senator Camille Villar ang kanyang prinsipyo? Kasi kung matatandaan po ninyo, si Senator Camille Villar, correct me if I'm wrong, pero nanalo po si Senator Camille Villar
dahil sa endorso ni VP Sara. Huwag na tayong magbulahan ha. Kahit si Camille Villar ay sumasama sa campaign ni BBM. Pero binabatikos itong si Camille Villar nung sumama siya sa majority. Ngayon, biglang pumasok, nakita doon na namataan, na videohan itong si Camille na pumasok doon sa opisina ng Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano. So ano ang pinag-usapan nila? Okay? So sa tingin ko, mamaya ipapakita ko yung video na yan at magre-react ako dyan ha. May opinion ako dyan at ilalahad ko sa inyo yan. Okay? Tapos, eto pa. Sa kaduluduluhan ng video pala nito, ay pakinggan rin natin itong spokesperson ng asawa ni VP Sara na si Attorney Neil Abayon. Okay? In-interview po siya dito sa programa ng Bilyonaryo News dito sa The Spokes, no? Kasama doon si Attorney Trixie. Mamaya, no, sinasagot yan ni Attorney Neil Abayon yung mga patungkol po doon sa bank na accounts ng mag-asawa. Okay? At heto, unahin muna natin itong issue patungkol kay Jason Za nung hinuli siya. Ngayon, ang Korte Suprema nagsorry. Okay, bakit nagsorry sila? Nagkamali sila doon sa anong tawag doon? Kinaso nila ni Jason Za. Nagkamali sila. Non-bailable yung kinaso kasi hindi pala yun under sa cyber libel. Mamaya detalye diyan ha, pero bago ang lahat, bago natin yan magre-react, like and share muna dito sa video natin ha. Importante yan para ma-share ito sa taong bayan. At sa mga audience ko dito na hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Okay? Ito, unahin muna natin itong kay Jason Za. Ano na ba ang update patungkol sa kanya? Bago nag-start ang hearing, in fairness ng RTC judge natin, humingi siya ng paumanhin. So, this, in my long time of practice, RTC judge siya, nag-sorry na. Narinig na isang judge, tumayo, very humble enough, humingi ng paumanhin na sa pagkakamali nila. I hope lang na yung pagkakamali na yon ay hindi yun sinadya. Kasi kung sinadya yon, para lang talaga makulong si Jason Za ng 3 days kasi hindi siya pwedeng makapagpiyansa. Kasi non-bailable yung kinaso sa kanya. Sorry umano ang presiding judge ng Pasay City Regional Trial Court Branch 118 sa broadcaster na si Jose Jason Za. Iwan ko nga obvious na obvious yung yung ikakaso nila kay Jason Za, pero iba yung nakaso nila. Firearms raw yung nakaso. Sabi ko, ano ba ito? Negligence ba ito? Nagkamali kayo? 'Di ba? Hindi nyo ba i-double check yan? Trabaho nyo yan. Nagkamali pa kayo? Ako sa tingin ko parang sinadya. Duda lang ako parang sinadya. Kasi para sa akin, high profile case ito Jason Za po ito, kilalang broadcaster po ito batikang broadcaster. Dapat niyan, dino-double check. Alam naman natin yan na ano ang magiging posibleng kaso sa kanya. Cyber libel naman talaga yan Bakit firearms ang naikaso ninyo? Di ba? So, hindi ninyo mabiblame ang taong bayan na sasabihin niya ng taong bayan, sinadya yan sinadya. Tapos, tiniming pa nila na Friday talaga nila hinuli ng gabi. Parang obvious. Kaugnay ito sa naging pagkakamali ng korte sa mga nakasaad sa arrest warrant laban sa mamamahayag. Sa unang warrant of arrest ng korte, nakasaad na not bailable ang mga kasong unlawful use of means sa publication at unlawful utterances na insinampa laban sa kanya. Mayroon ding pagkakamali sa kaso dahil sa halip na Republic Act 10951 ay naging Republic Act 10591 o paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations sa na Imagine that one. Sobrang layo yung nakaso.
Tapos hindi nyo dinouble check yan. Ay, nako, ewan ko na lang dito sa administrasyong Marcos. Lahat na lang mga ginagawa ng administrasyon, kapalpakan, puros palpak. Kasi ito administrasyon na ito ng Marcos, kasi po, patungkol po dito, ang kaso kasi ni Jason patungkol sa maling balita raw niya sa presidente. Yung patungkol sa health issue ng presidente na binalita raw ni Jason So, alam niyo na. 'Di ba? Tulad ng korte rito, isa pa sa iginigiit ng kampo ni Sonsa, walang jurisdiksyon ng Pasay RTC sa naturang kaso. Dahil sa naturang pagkakamali, sinabi ng legal counsel ni Jay Sonsa na hindi natuloy ang dapat sanay arraignment sa kaso kaninang umaga. Sabi ko kanina, hindi talaga matuloy ang arraignment kasi we question the jurisdiction of this court. So, ang ginawa naman ng RTC, ni-require nila ang DOJ mag-comment within 10 days. Walang comment yun, submitted for resolution na yan. Samantala, ayon naman sa National Bureau of Investigation o NBI, dahil sa argumento ng kampo ni Sonsa ay minadali nilang ibalik sa korte ang warrant of arrest upang maitama ang mga naging pagkakamali rito. Isa rin yan NBI pala yung nagkamali dito siguro dito, no? Kasi itong NBI na ito, atat na atat rin At maraming naniniwala na itong NBI na ito, hawak rin ang liig ng administrasyon. Ewan ko lang kung bakit itong si Matibag, marami pong nagsasabi na parang sip-sip siya sa Pangulong Marcos. Sip-sip siya. Nagpasip-sip siguro, baka gusto ng baka gusto ng mataas na posisyon. Ito, para yung court can clarify kung ano talaga yung nature nung warrant of arrest. And ang court naman, in fairness to the court, on May 2, that was a Saturday, issued an order saying that Ako, advice ko sa'yo, Matibag as early as now, huwag kang gumaya ni Torre. Huwag kang makisali sa away politika. Part ka sa ahensya ng gobyerno, di ba? Let us say, itong NBI. Di ko lang alam kung inutusan ka ba ni BBM na kasuhan itong si Jason Pero, kung talagang sariling desisyon nyo yan, nakasuhan si Jason sa tingin ko sip-sip ka. Sip-sip ka. It becomes political kasi. Alam naman natin na si Jason yan? Maka Duterte yan. DDS yan Tapos, ikaw, ang tinira mo DDS. How about, nagtatanong lang ako how about those, yung mga newscaster, yung mga reporter na gumagawa rin ng fake news patungkol kay Vice President Sara Duterte? Bakit hindi nyo kinasuhan? Yun lang ang aking point Ikaw, NBI ka, ang hilig-hilig mong protektahan ang reputasyon ng presidente. Protektahan mo rin ang reputasyon ng Vice President. Kagaya ni Trillanes, di ba? Kung ano-anong mga binabato niya sa mag-asawang Duterte, bakit wala kang ginagawa? Bakit hindi nyo kinasuhan rin si Trillanes? Di ba? Napaghalataan ka, sir, Matibag. Halatang-halata ka na they rectify that there should be a bail recommended which is 10,000 pesos and scheduled already the arraignment for today.
Isa pa sa pinabulaanan ng NBI ay ang sinasabi ni Atty. Tolentino na nakasaad sa batas na bawal hulihin ang isang bailable na kaso kung matatapat ang petsa na holiday kinabukasan dahil mawawalan ng panahon ng isang hinuli para Isa pa yan eh. Dati na yung sinabi, bawal ang hulihin ang isang may kaso na sasadyain talaga na walang opisina like Saturday and Sunday. Friday para sasadyain nila yan Friday ng gabi para pagdating ng Sabado at Sunday walang opisina, makulong talaga. Bawal na yan ha, bawal na yan. Pero talagang ginawa pa rin. Tapos, non-bailable pa yung kaso na kinaso nila. pagpiyansa. May order ang DOJ na bawal manghuli sa mga bailable offense pag weekend or eve ng weekend or holiday. But naghuli pa rin ng NBI kasi nakalagay doon sa warrant of arrest na non-bailable. Ang mandato po, pag inilabas ang mandato de arresto, ang warrant of arrest, it is the obligation of every law enforcement officer or agency to do it. Nagkataon po, ang NBI ang nag-case build up, ang NBI ang nag-file sa DOJ, pinail ng DOJ. Nung lumabas yung warrant, nakatanggap ang NBI, we have to enforce it immediately. Bago magtanghali Rason pa eh. kanina ay naglabas na ng release order ang korte para kay Sonsa matapos itong makapagpiyansa ng halagang 10,000 piso. Benedict Samson, UNTV. Imagine that one, ang bail is 10,000 only. Pero wala na. It's too late. Nakulong na yung tao. Ganyan po ang hustisya ng Pilipinas. Wala talaga. Hindi ko lang alam no na itong administrasyon talaga ni BBM nakakahiya. Ang daming palpak, ewan ko lang. Heto, idol natin si Kiko Barzaga, saludo po tayo. Hanggang ngayon, binatikos niya pa rin no. Itong video na ito sa loob ng kamera, sinabi niya, ito na po, ang daming buhaya. Panoorin ninyo. Ito. Balik sesyon na rin ang mga kongresista para harapin ang mga maiinit na issue at panukala sa Kamara. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Matapos ang mahabang bakasyon, balik na sa Kamara ang mga mambabatas. Sa araw na ito, hindi lamang natin muling binubuksan ang sesyon ng Kongreso. Sinasalubong natin ang panibagong yugto ng ating sama-samang paglalakbay bilang isang bansa. Hindi ito simpleng pagpapatuloy ng ating tungkulin. Ito ay pagpapatibay ng ating tunay na layunin at paninindigan. Kanina, nagsimula ang araw ng ilang kongresista sa flag ceremony na dinaluhan mismo ni House Speaker Bogie D. Sa pagbabalik sesyon, sasalubong sa kanila ang samut-saring mga usapin na dapat talakayin. Kabilang dito ang mga nakabinbin na panukalang batas, ang impeachment ni Ang daming panukalang batas na nakabinbin pero nakatutok kayo kay BP Sara. Mga gago talaga. Vice President Sara Duterte at ang posibleng expulsion ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Present si Congress Miao sa kauna-unahang sesyon niya sa Kamara matapos ang mahabang suspensyon. Welcome to the Meow Meow vlog. We're back in the crocodile farm. Tingnan nyo. Ang daming mga buhaya, ang daming mga magnanakaw, but we're back and ready to attack. Mantakin nyo ha. Nasa loob siya ng kamera, nag-video. We are back here. Ang daming buhaya, ang daming magnanakaw. Sa pool! Sa pool talaga. Kaya ang daming gusto nitong batang ito kasi hindi natatakot. Ito yung example ng mga congressman na nagsasalita talaga kung ano yung nasa isip nila. Hindi kagaya ng iba dyan, puro forma lang ang yung nalalaman ninyo. Puro sip-sip ang mga ninyo. Wala kayong prinsipyo, wala kayong mga bayag. Ito yung tularan ninyo, oh. We'll bring justice into this corrupt system and we will bring justice to the Filipino people. Alam mo, Kiko Barzaga, nasa likod nyo po ang taong bayan. Okay? Huwag kang matatakot. Natutuwa po kami sa statement mo na we will bring justice dito sa mga magnanakaw.
Okay, so patuloy yan, Kiko. Ika nga, sabi ni Vice President Inday Sara Duterte, iniwan man ako ng aking mga kaibigan sa politiko dahil sa prinsipyo niya. Pero hindi ako iniwan ng taong bayan. Ayan, palakpakan. Di ba? Kaya ikaw, Kiko Barzaga, huwag kang mag-alala. Kahit mag-isa ka na lang dyan sa House of Representatives. Kung wala nang makipagkaibigan sa'yo dyan sa loob dahil buhaya na lahat, huwag kang mag-alala. Ang taong bayan ay nasa likod mo. Okay? Palakpakan again. Kiko Barzaga. Ang galing ng batang ito. Nanganganib na mapatalsik si Barzaga sa Kamara dahil sa sunod-sunod na ethics complaint laban sa kanya. Even if I lose my job in Congress, I'm pretty sure I'll be fine since I have plenty of other opportunities in life. Ang ilang mambabatas naman, handa raw para muling ilatag ang kanilang mga panukala. Dapat naman, unahin na yung Nge. Buhay ka pa pala? Buhay ka pa pala? Di ko lang maintindihan bakit nandyan ka pa eh. Sino ba to? matagal ng panawagan ng mga manggagawa para sa nakabubuhay na sahod, para dun sa dagdag na sahod na matagal na kinakailangan ng manggagawa, lalo-lalo na ngayon na Sige, pag ano mo, lubos-lubusin nyo na kasi malapit na ang 2028. Lubos-lubusin nyo na. crisis, mataas ang presyo ng bilihin, lalong kailangan ng 1,200 living wage. Magtatagal ang pasok ng mga mambabatas hanggang Hunyo at magbabalik sila sa SONA sa Hulyo para sa second regular session ng 20th Congress. Para sa agenda. So, ayan believe po tayo. Itong vlog na ito ay para po ito, dinidedicate natin ito sa mga politiko na may prinsipyo. Okay? Heto pa, talking about prinsipyo. Mukha yatang sinusunod na ni Camille Villar ang kanyang prinsipyo. Ito, yung balita. Tingnan niyo ito. Bukod sa trabaho, mga closed-door meeting din ang sumalubong sa mga senador sa muling pagbubukas ng sesyon sa Senado. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Ilang oras bago ang opisyal na pagbubukas ng pagbabalik sesyon ng Senado Lunes ng hapon, mabilis ang lakad ni Senador Camille Villar. Ayan yung video na binidyohan pumasok si Villar sa opisina ni Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano. Pero hindi siya papunta sa plenaryo. Diretso siya sa office ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na napabalitang nagpatawag ng caucus sa mga miyembro ng Senate Minority. Ayan pumasok. Pero si Senator Camille ay miyembro ng mayorya. Makalipas ang 6 na minuto, muli ring lumabas ng opisina ni Senator Alan Villar. Ayan, tapos na silang nag-usap. Baka ang sinabi doon, ito na yung pagkakataon ilalaglag na natin si Tito Soto. Kasi si Villar, membro daw na ito ng majority. Mukhang titiwalag na siya. Titiwalag. Kasi alam naman natin na ang mga Villar, baka Duterte yan. At si, Camille Villar, itinaas ang kanyang kamay ni VP Sara noong 2022 campaign. 2025 campaign. Okay, kung maalala po ninyo. Okay, ngayon, mukhang bumabawi na si Villar. Binatikos to Pero hindi na nagbigay ng anumang pahayag at umakyat na sa kanyang tanggapan. Ayon sa kanyang staff, naimbitahan lang ang senadora para sa isang salo-salo na salo-salo? Di nga. Salo-salo? Talaga? hinanda ni Senator Alan. Sa ambush interview, sinabi ng minority leader dapat may meeting ang minorya pero hindi niya ito natuloy. Kaya ang issue sa kanilang hakbang kaugnay ng impeachment laban sa VP ay di rin natalakay. Hindi dahil kulang kami. So, when we set the meeting,
Parang kalahati lang nakapunta dahil may mga hearing sa Europe. Update ko kayo mamaya or tomorrow. Hindi kami napag-usap. So, lang kami, nag-meal together kasi nga Grabe yung gupit ni Senator Alan, no? Bad boy na bad boy yung gupit ni Senator Alan. Bagay na bagay, Senator Alan, ah. Yan. May pa ganun-ganon pa si Senator Alan, no? Bad boy na bad boy, di ba? Galing. tatlo lang kami tapos dalawa came late. But we will have the meeting this week. Sa panig ni Senator Jinggoy Estrada, ayaw niya ng impeachment dahil magdudulot lang daw ito ng pagkakawatak-watak at gulo. Kasama siya sa nagpunta sa tanggapan ng Minority Leader bago ang sesyon ng Senado. Sana magulo na masyadong bansa natin, masyado tayo maraming problema. Kung sana, kung ako, I have said it time and again na ayoko na impeachment. But, since mukhang aakyat siya, wala tayong magagawa. Ibinunyag naman ni Senador Amy Marcos ang pagbabanta umano ngayon para makakuha ng boto ang impeachment hindi lang sa Kamara kundi maging sa Senado. Kung noon daw ay FLR o for later release ng pondo ang pananakot, ngayon OMB na niya. For later release. Ibig sabihin, itetenga yung kanilang mga project. Ngayon, nasanay na sa hirap at hirap pa rin na talagang walang mga project, walang lumalabas. Ngayon, yung 3 little letters daw, OMB, kakasuhan daw kayo. Ano ba ito, nananakot? Para sa agenda, Dexter Ganibe. Ay, nako. So, ayan na. Camille, ito lang yung ma-advise ng taong bayan sa'yo. Sundin mo ang prinsipyo mo. Wag kasi gumagawa lang ng ginagawa mo kasi may utang na loob ka kay BP Sara. Hindi ganun. Prinsipyo. If sa tingin mo ay kung ano yung katotohanan, doon tayo. Yun lang ang ma-advise ko kay Camille Villar. Kung ano man ang pinag-usapan nyo sa minority, well, kung iyan ay ikakabuti ng taong bayan na palitan si Tito Soto, gawin ninyo. Gawin ninyo. Ito. Punta na tayo dito. Itong si Attorney Neil Abayon, okay? Question siya patungkol dito sa nangyayari sa asawa ni VP Sara. Especially na nadamay siya ngayon dito sa kalokohan ng Committee on Justice sa Kamara. Okay? Na ito po ay dininay na 6.7 billion raw ang may pera sila. Alam naman natin, in-explain na natin yan, kalokohan yan eh. Ito, panoorin natin. Play! what was that about? It was about, mainly yung gusto lang po namin na talaga yung position ni Attorney Mans regarding dun sa alleged 6B financial transactions niya. Okay. So he outright denies it already and that yung presentation na nangyari dun sa Congress was... Remember, he is a private, hindi po siya part sa politika, itong asawa ni VP Sara. Dininay niya yan, yung 6.7 billion. Just a half-truth considering na hindi po pinresent ng maayos yung report ng AMLAC. Yeah. Kasi if a regular person will view it, it would appear na may ganong amount sa bank accounts ni Attorney Mans. But that was a transactional amount yung pinresent. Okay. And then may error din po actually na hindi rin dinisclose which amounted to billions of pesos. See, exciting yung press con kahapon. Attorney, timeline lang Yes. Anong records kasi ang timeline kasi nung binata si Attorney Mans Carpio at saka nung napangasawa niya si VP Inday. VP Inday, di ba? So in other words, yung sinumpi na ba ng Congress, yung nung mag-asawa lang sila because sal and part yun eh. O pati yung naging binata pa siya. Kasama po yung binata from 2006. Bakit? Hindi ko na po masagot yan. It's up No, to Congress really. to answer that. Kasi medyo... Hindi ginastify during the proceedings. So if we will just follow basic principles of impeachment, supposedly it should be within the term lang of the impeachable officer. Yes. And then they extended beyond pa the marriage.
So, doon pa lang po, that's already questionable. So, you're saying technically, kung yung term lang ng impeachable officer, nung time lang na Vice President, Yes, 2022 si onwards. VP Sara. Before that, public official siya, pero nagsasabit naman ng SALN. Yes. Well, I used to be one. You used to be a Yes. public servant. We do that. Opo, Nagsabit yes. ng SALN. Pero, para kunin yung kinikita ng misis ko before we got married, parang foul yun. Medyo, kumbaga sa basketball, Hindi technical ba foul depende yun. yun on the conjugal partnership? Kung ano yung regime? Sa in-law kasi, when you get married, you can choose. Diba? Tama yun sa family ko, loko pa. So, you can choose. You can either choose na you have your separate property, Yes. pero yung what you gain during the marriage, yun yung joint. Joint, yes. Yun yung conjugal. Or, you can have a prenup. Oh. Uso pa sa Pilipinas yun? Oo. Prenup? Meron na ngayon? Oo, marami na. Magawa tayo niya. Ayaw ko mag-joke dyan. Pag uwi ko sa bahay, delikado. Baka matanong ka, bakit ka nagtatanong sa prenup? If I may add lang, sir, Go ahead. under the rules on evidence, yung pag it is beyond the case, that's actually irrelevant evidence. So, that is inadmissible. Because evidence must be relevant and competent. So, irrelevant, hindi related sa issue na. Pero ayoko na sana i-discuss yun kasi bahala na sana yung defense talaga dun. But since natanong nyo na yung period. Defense ni VP Sara. But since you asked for the period kasi. Yeah, I need to. Kasi dapat lang eh. Di ba? Kasi parang nararamdaman ko yun. Parang may mali rito ah. But why did you accept the case of Attorney Manscarpio? Are you good friends? Are you law partners? Are you classmates? Hindi po. I only had... When I accepted engagement, that was the second time I personally met him. Before, tagal na, I think around 2018, 19. Si VP Sara, I had interactions during the 17th Congress when she was organizing HNP. Pero from 2019 onwards, so hindi na ako politiko, wala na. Then ngayon na lang ulit, 2026. What did you see sa kaso ni Attorney Mans that led you to accept the case? Well, I'm a practicing lawyer po. So Okay. yung chinecheck ko lang naman dyan kung may conflicts of interest ba. Wala naman kaming any conflict. Okay. And then, I asked him also yung mga legal plans niya in relation to the issue. Mukhang nag-aalay naman po kami. So, yan, I joined the legal adventure. Ito, sorry, napaka-polarized ang politika sa Pilipinas. And everyone is being banted either your left, your right, your center, your middle. Do you agree that lawyers should be branded politically? Like, for example, you're now being called a DDS lawyer. Do you agree with that? Well, dapat hindi po. Kasi pag ganyan, yung legal system kasi supposed to be kung ano lang yung nasa batas in relation to factual circumstances, dapat ganun lang. However, since yun nga, very polarized yung political climate natin dito, nalilabel tayo. But if you watch my content, Attorney Trixie, I'm very, objective, issue-based lang po talaga. I don't make political commentaries, very rare yung political commentaries. Most of my content, mainly factual circumstances, tas kung ano yung issue, then I apply the law. You know, at the end of the day, wala naman DDS doctor, di ba? Why a lawyer? I mean, look. I mean, these are professions that supposedly either will protect your individual rights against abuses, and a doctor, for that matter, will save your life. Yes, so, para sa akin, mali yung branding na yun eh. Mali yung branding na yun. Yun lang naman. But you said yesterday na misleading nga yung 6.7 billion na Fake and misleading. fake and misleading. So, why? So number one, nagulat din sa Attorney Man, so may ganun daw siya kalaking financial transaction. And yung pinisend kasi sa Committee on Justice, yun nga, they made it appear na parang may ganung pera si Attorney Mans and si VP Sara, but it was actually transactional amounts. So yun yung pag-deposit, pag-withdraw, plus the balance. So based on the unofficial AMLAC records na nakita namin, parang tinotal po nila lahat eh. So pag may pumasok na 1,000, tapos withdraw mo yun, 2,000 bilang doon instead of 1. And then if you redeposited the same amount, another transactional line po yun. So, tinotal nila. Pero it's the same figure. Yes. Go ahead. Kung tama yung pagkaintindi ko dun sa hearing, yung AMLAC Executive Director did not also say kung kailan yung withdrawals. Yes, parang naka-total lang siya. Total. So, kunwari, pwede ka magpasok ng 100 at one point, 100,000, later another 100,000. Wala ring dates. Tapos yung pag-withdraw nun, wala ring dates. Tinotal lang nila lahat ng transactions for, how did they divide it? By year or by total na for 20 years?
May isang part doon na nakatotal talaga lahat na So, 6 something billion. Yun yung pinanggalingan ng 6 billion. Yes. Wow, okay, that's interesting. And then yung another thing to note, hindi rin kami sure kung pati yung, let's say, pag may interest gain na 5 pesos, baka sinama yun kasi that's another transactional It's considered amount. a transaction. You know, interesting enough, ang sabi po ni Attorney Ed Chico rito at saka ni Congressman Irice, in-out. So, for example, nag-in, recorded. Nag-out ka, recorded. Yes. Tapos, ininegosyo mo, di ba? At nalugi ka, technically, wala ka ng pera. But the transaction remains. Is recorded, yes. Is recorded as an in and out. So, yung po ba yung tanong nyo kanina, does AMLAC, kailangan mo mag-provide yung AMLAC ng analysis how this money went in and out? Or just submit the data para... No, I think, bakit ang report, transactions, tapos Yeah. totals? Diba? Kasi when you Okay. present it that way, would you agree on that one? Kasi from an outsider's point of view, without the context of sanang, you know, yung breakdown, kasi time is considered an element. So kung kunwari sabihin mo 6 billion, pero ang pinag-uusapan dito 20 years, tapos total of in and out. Then you will understand Then, sana. Yeah. Iba I yung would context appreciate. nun. Yes. Totoo. So, but would you agree that this, what portion of the, are you objecting to the report or are you objecting to the manner in which it was presented? We are objecting to the report and to the manner it was presented. Yung Okay, report actually is unsigned. So yung position namin, it's a mere scrap of paper. Yeah. Now, No, you're no. also questioning how it was obtained. Yes. Di ba? By the committee. Via subpoena. More on sa ano po yan, sa defense sila VP yan. VP Sila VP yun. Hindi kay Attorney Mans to. Hindi. Yung nag-certiorari sila VP yan. Questioning lang. the subpoena powers of the House. Question lang, but if it will involve Attorney Manscarpio, you can also react to it. Yes, of course. Okay. So, do you have any question regarding how it was obtained? Legal ba, illegal ba, or questionable? Currently, hindi pa kami nag-question as to the subpoena aspect, subpoena power aspect. Yung final lang po namin is a violation of the Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy and Data Privacy for the illegal disclosure. Okay. Kasi Very obvious naman talaga yun. Sa tingin ko mga magagaling na mga lawyers po itong mga Duterte. Siyempre, meron pong mga nakapag-advise dito sa asawa ni VP Sara. Ang mga Duterte po, bihira lang yan magkaso. Bihira lang yan na sa tingin nila at alam nilang mananalo talaga sila. Kasi dito po makikita talaga mananago talaga. Yung mga pumipilit na buksan itong bank account na ito. Mananagot talaga yan. So, yun those were AMLAC That's the records po. diploma. AMLAC that they records. disclosed. Okay. So, it's under the AMLC law? Yung Anti-Money question Laundering mo. Act. Laundering Anti-laundering. Act, yes. Okay. RA 9160 as amended. As amended. Insignificant kasi din yun. Ang sinasabi ng ibang mga congressmen is that there's a Supreme Court case, February 2021, that says na pwede naman i-disclose yung mga yon. So, what is your position on this? Yung amendment po kasi was January 2021. Yes. Yung RA 11521. So yung Supreme Court decision, if it was February, most likely the law based on that jurisprudence was the old law as not yet Yes, amended. So of course, the amendatory provisions will supersede the decision. Kasi wala pang actual interpretation of the new provisions of the law. Okay. What about yung sorry. No. I'm curious lang kasi in the case of BIR, di ba yung mga ITR, Yes. the committee voted not to open it because under the rules is if it's in aid of legislation, pwede. Or in a, what do you call that, private Executive session, pwede. But ang impeachment is not in aid of legislation. Therefore, they did not open it. This is one time that, the majority of the members of the Judiciary Committee followed, di ba, the rule. Now, anyway, you were asking a while ago, Ate Trixie. Trixie, sorry. Attorney Trixie, hindi ate. Nasasanay ako It's a Kay running Manong joke. Edwin Lacerda. Yun ang manong namin. Okay. Yun ang manong. Okay. So, yun po yun po yung highlights ng
interview ni Attorney Neil Abayon. So, ako suportado natin 'yan, no? At itutuloy ninyo yung kaso na 'yan para yung mga abusadong mga lawmakers, no? Na mas pinili nila ang pamumulitika, yung demolition job ng Vice President, ay give them lesson, no? Talagang seryosohin yung kasuhan itong mga talagang kinuha nila yung bank account para lang masira, no? At bawal yan. Bank secrecy law talaga. Yan. Okay? So, kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, ano pong opinion niyo patungkol dito sa mga itinalakay natin? Ilatag nyo sa comment section, babasahin natin yan. Okay? Don't forget, i-like, i-share kasi importante yan para makatulong tayo sa mga taong bayan for awareness. At sa mga first time lang dito bumisita sa aking channel, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.